Sa isang liblib na baryo, may isang pamilya na tahimik at masayang namumuhay. Di pa sumisikat ang araw, abalang-abala na si Mario sa pag-aararo para sa panibagong sabog ng palay. Ang tahanan nila Mario nun ay may kalayuan sa baryo. Sinadya niya talagang makalayo-layo dahil noon pa man may mga bali-balita na doon sa baryo nila may mga naninirahang mga kakaibang nilalang tulad na lamang ng mga aswang. Minsan pa nga nung papunta siya sa baryo, mga bandang 6:00 na nun, palubog na yung araw. Pansin niya na mayroong isang matandang babae na sumisilip doon sa siwang ng dingding kung saan mayroong nagdadalang tao. Alam ni Mario na nagdadalang tao yun, gawa ng kahit medyo may kalayuan pa siya sa lugar, rinig na rinig niya kung paano magdalang tao ito, tulad ng sa asawa niya. Nung papalapit na siya sa lugar, nakita niya yung matanda na nanlilisik yung mga mata habang nakasilip doon sa bintana. Base sa paglalarawan niya sa matanda, nakadapa iyon sa lupa na parang isang aso. Naglalaway din ito. Akmang dadaan lang sana siya nang biglang lumingon ito sa kanya. Nung mga oras na yun, nakaramdam siya ng kilabot nang makita niya ang kakaibang wangis ng pagmumukha nito. Dahan-dahan itong tumayo at akmang susundan pa sana siya nang biglang sinigawan niya ito. "Umalis ka! Anong kailangan mo?" Nung mga oras na yun, maraming nakarinig sa ginawa niya. Nung lingunin niya muli yung matanda, naging normal na yung itsura nito. Tuloy-tuloy lang ito sa paglakad na para bang walang kaganapang nangyari. Nung magkasalubong na sila, biglang nagwika ito sa kanya ng, "Magbabayad ka sa pang-iistorbo mo sa akin, iho." Sabay tawa nito nang nakakaloko. Nung pauwi na nga siya mula sa palengke, panay ang salita niya na sana di niya uli yun makita. Sa sobrang takot na kanyang nararamdaman, alam niya na isang aswang yung matandang iyon. Nakahinga lang siya ng maluwag nung makalayo na nga siya sa lugar. Ang di niya alam, tahimik siya nitong pinagmamasdan mula sa malayo. Mga 1 linggo ang nakalipas, naging tahimik naman ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang araw, biglang gumuho ang lahat. Abala nun si Mario sa pagsasabog ng palay, habang ang kanyang 2 anak ay abalang naglalaro sa harap ng kanilang tahanan. Mga ilang oras pa ang tumagal nang biglang may sumigaw, isa sa mga anak ni Mario. Kahit may kalayuan siya sa lugar, rinig niya ang pagsigaw ng kanyang anak. Agara naman siyang tumakbo at iniwan ang kanyang gawain. Habang papalapit siya sa kanilang tahanan, nakita niyang nakalumpasay yung isa sa mga anak niya. Agad niya naman itong binuhat at nakumpirma niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Pakiramdam ni Mario, tumigil yung paggalaw ng oras.
wala na siyang ibang naririnig kundi yung pag-iyak ng isa niyang anak. Pakiramdam niya na wala na lahat yung ambisyon niya sa buhay. Isang malakas na pag-iyak ang bumalot sa kanilang tahanan nung mga oras na yon. Mga ilang araw ang lumipas. Matapos itong mailibing, nagkaroon siya ng lakas at itinanong niya sa kanyang bunsong anak kung ano ba ang mga nangyari. Nung mga panahong iyon, at sinabi naman ito sa kanya na naglalaro lang sila nun ng kuya niya nang biglang may isang matandang babae ang napadaan sa kanilang tahanan at may ibinigay itong saging sa kanyang anak. Akmang kukuha pa sana yung isa niyang anak nang biglang napansin nito na nangingitim na yung buong pagmumukha ng kuya niya. At tuluyan nga itong bumagsak sa lupa. Matapos ngang magkwento ng anak ni Mario, alam niya sa kanyang sarili na yun yung matandang nakaharap niya nung mga nakaraang araw. Dumaan pa ang ilang buwan. Di niya na nakikita yung matandang iyon sa baryo. Gusto niya lang na gumante pero saan niya ito hahanapin? Kaya simula nun, mas itinuon niya pa ang pagbabantay sa kanyang mga anak. Minsan, isinasama niya ang mga ito sa bukirin. Sa patuloy ng ganong kaganapan, naging maayos naman ang daloy ng pamumuhay nila. Ngunit di niya pa rin makalimutan nang minsan siyang makaranas kung paano gumanti ang isang aswang. So yun guys, napakaangas ng kwento, no? Kaso nga lang, wala siyang nagawa para sa kanyang anak. 'Di ba? Parang ikaw yung pag ginantian ka tapos hindi ka nakaganti, 'di ba? Anong mararamdaman mo? Lalo pat anak niya yun. So yun guys, hanggang doon lang muna ang kwento natin. Hanggang sa muli. At sana masuportahan niyo ako sa iba ko pang mga kwento. Yun lang. Maraming salamat.